Yung isa hong nag-viral ng driver po ng tinatawag na app na InDrive Philippines. Pag-usapan po natin kung ano na ang pinaka-latest dito. At nasa linya po natin ang Country Government Relations Manager ng InDrive Philippines, si Mr. John Louis Balagot. Sir John, magandang araw. Magandang umaga po, Sir Dennis, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Good morning po. Sir John, I hope you don't mind. Ilang taon ka na? Ano po, nasa 38 na po. Ay, ang bata pa. Pwede ba ang tawag ko sa'yo, John na lang? Sige po, wala pong problema. John na lang, kasi mas matanda ako sa'yo. Okay, John, total, nandiyan ka na rin lang. At pag-usapan natin, ano na yung pinaka-latest na balita dito sa driver na parang nananakot ng patalim, kutsilyo. Pero ang balita, parang sinasabi ng driver, laruan lang daw yung kutsilyo. Ano ba, totoo? Ayun nga po, sir, no? Unang-una po, gusto lang po namin ipaabot na ikinalulungkot po talaga namin itong nangyari na ito, and we want to make it clear na ang ginawa pong ito ng driver ay hindi sang-ayon sa aming community standards at polisiya ng kumpanya. Whether or not sabihin po niya na minura siya or merong masamang nasabi sa kanya yung pasahero, para po sa amin, maling-mali po yung ginawa niya na pinagtangkaan niya, inambahan niya ng kutsilyo, whether fake man yan na kutsilyo or totoong kutsilyo, kasi at that moment po, sir, syempre if we're going to put ourselves on the shoes of the passengers, hindi naman nila alam kung laruan yun or hindi. And it causes a traumatic experience, and that is something na ayaw po natin na mangyari sa kahit na sinong pasahero po. Now, on your question po sa kung anong latest dito, gaya po ng na-inform na namin publicly, we have permanently banned po this driver on our platform. And we have reached out to the passenger and we have extended assistance po kung ano man po ang next move na gusto pong gawin ni Miss Christine patungkol po dito sa driver. She was able to reach out to us, and she said that she would want to get some help from us in filing a legal complaint against this driver. And we stand ready naman po na tulungan po itong ating pasahero para po matuto din po itong mga driver po na ito na pasaway. John, you mentioned permanently parang banned. Tama ba? Opo. Tama po. O kahit kailan hindi na siya makakapag-drive. Kayo ba, sorry John, kasi alam naman natin lahat ng mga social media ngayon, na mga video, hindi yun ang totoong, kumbaga hindi yun ang buong pangyayari. Kayo po ba'y nag-imbestiga na? Paano napunta sa ganung sitwasyon? Nakausap nyo ba yung inyong driver bilang bahagi ng inyong investigasyon, John? Yes po, definitely. Upon learning about the incident, we immediately conducted an internal investigation on this. We have tried several times po na mag-reach sa ating driver. Tinatawagan po namin siya, sinisendan po namin siya ng push notification doon sa app niya. Ang nakakalungkot lang po ay hindi po siya sumasagot po sa amin. Siyempre po ginagawa natin yun kasi gusto din natin marinig ang kanyang panig. Kasi gaya po ng sabi niyo, there's always two sides of the coin. However po, dahil nga po hindi siya sumasagot, chinek po namin kasi sa system po kasi namin makikita natin yung details ng ride. Nung na-monitor po ng team namin itong ride na ito, nakita po natin na hindi po talaga na ibaba sa tamang babaan kung saan po pinin ng pasahero yung kanyang dapat na babaan. So kasi po nagpin po yung pasahero dapat sa 888 condominium or something. Pero na ibaba po siya sa another street which is Reina Regente Street. So yun pa lang po, doon pa lang po, that's already a violation of our community standards kasi sinasabi po natin sa ating mga driver, ibaba natin sa kung saan nagpapababa yung pasahero. So given that alone, may violation na po that already warrants a suspension on our part. And then, nakita naman din po natin sa video po na pinost ng pasahero. And due to the severity of that kind of altercation or that situation, dun po nakapag-decide po kami na i-ban din po permanently yung driver. Totoo ba itong, kasi meron ho ako information dito, hindi lang pala sa InDrive nagda-drive ito, pati daw sa Grab.
Yes po, totoo po yun. Actually, nung chinek po namin ang account ng driver, nakita po namin na madalang lang po siya kumuha ng booking sa amin. On the average, nasa 1 to 2 rides per day lang ang kinukuha niya sa app namin. So, we are thinking baka po mas active po siya sa kabilang application po. Although we cannot determine the certainty of that, pero yun po, sa amin po, 1 to 2 rides a day lang po yung kinukuha niya. Jan, sorry ha, magsosorry na ako dahil itong katanungan ko ay very sensitive. Meron kasi akong nabasa na lahat daw ng mga, mas maganda na rin na ikaw na rin sumagot dyan, in behalf of InDrive Philippines, yun daw mga problematic, yung mga problemado na driver sa Grab na pupunta daw ng InDrive. Your comment? Hindi naman po siguro totoo yan. Kasi ganito po ang ginagawa namin. Kapag po merong gustong magpa-register sa amin na driver, syempre hinihingan po natin yan ng kaukulang mga papeles. Tama. Kabilang po dyan yung kanilang prangkisa sa LTFRB, driver's license nila, NBI clearance, police clearance, at other papeles po. At kung sasabihin nila sa amin na sila po ay parte ng ibang app or ibang kumpanya na ride-hailing din po, hinihingan po namin sila ng pruweba na sila ay active doon, hindi sila suspendido, at nasa good standing po sila. Noon pong nag-apply po itong driver na ito, nag-submit po siya sa atin ng screenshot ng kanyang account mula po sa kabilang kumpanya, at nakita naman po natin doon maayos po ang kanyang rating. Ang rating niya po doon upon application was 4.9 out of 5. So, kaya po namin siya tinanggap kasi nakikita po natin active pa siya doon, wala naman po siyang problema, mataas ang rating, kompleto ang papeles. Kaya po tinanggap natin siya at that same process is exactly what we are doing kapag po merong nag-a-apply sa atin ng mga drivers. You've done your own thing din. Parang due diligence din, Jan, ano? Exactly, sir. Oo, kasi ang taas nung rating, 4.9. Ang taas nun. Opo. So yun po, wala po kaming reason to doubt na kung okay ba siya or hindi. Kasi lahat naman po ng due diligence na ginawa namin points to the fact na okay naman siya na driver. Tayo po ba ready na para isa-publiko yung pangalan ng driver? Well, I think na public na din naman po sa ibang mga news outlets. So, yes po, yung driver po natin, his name is Mr. Christian Guerrero po. Christian Guerrero. Taga saan po ito, si Christian Guerrero? Ayun lang po, wala po akong detalye ng kung saan po siya nakatira. Kasi po ang nasa akin lang po ngayon is itong detalye naman po nung owner ng sasakyan na pinagdadrive niya po. Driver lang siya nung ng operator. Tama po. Hindi po siya yung may-ari nung sasakyan talaga. Gano'n na hong katagal ito na nagbubook ho sa ginagamit yung app po ninyo ng InDrive Philippines? Itong driver? Sumali po siya sa amin nung January this year po. This year lang. Opo. So, pero bago-bago lang din po siya. Pero nung from January up to itong nangyaring ito, wala naman masamang insidente at walang masyadong reklamo sa kanya. Ito lang talaga ang record. So far sa further investigation namin, nakita po namin na prior to this, sir, nagkaroon na auto-ban po namin siya, na suspindi namin siya. Okay. Dahil meron pong nagbigay sa kanya ng mababang rating, okay, at sinabi po doon na rude behavior. So, sinuspindi po natin siya dahil doon. Okay. But aside from, and then ito na po yung nangyari. Nung sinuspindi po yung account niya, nalaman ho ba niya kung ano ang dahilan at sinabihan po ba natin? Paano po ba? Yes po, nalalaman naman po nila yan kasi makikita nila yan sa app, sir, kapag may reklamo sa kanila or nababan sila. Nakikita nila yon, pati na din po yung rason kung bakit. Parang the highest form of punishment lang is to suspend the account lang. Wala nang iba, John. Yung kapag po sinasabi nating suspension, depende po kasi yan sa
kung ano po ang nangyari. So halimbawa po, doon po sa sinabi ko, may nagbigay sa kanya ng low rating, sinabi na hindi okay yung asal niya. So sinususpindi natin ng 12 hours. Pero po kapag on other instances naman po, pwedeng isang araw, 2 araw, 3 araw. Ang pinaka ano na po talaga namin is gaya po ng ginagawa natin ngayon, permanently po, hindi na po talaga siya makakapag-accept ng buo. Oo. So, ang importante dito, at i-highlight ko din, John, na kayo'y sensitive din sa mga ganitong ratings at saka mga comments ng inyong mga passengers or customers. Definitely, sir. In fact po, aside doon sa sinabi ko po kanina na mga requirements na nire-require natin sa mga drivers, sir, no? Iniimbitahan natin, nagkakandak po tayo ng training sa kanila. Doon po sa training natin, kasali po na dinidiscuss sa kanila kung paano natin dapat i-handle ang ating mga pasahero at ang ating mga customers. Yun. So, and also po, pumipirma din po yan sila ng terms and conditions. Doon po sa tinatawag natin na terms and conditions, naka-outline po doon, sorry po, nakalagay po doon yung mga dapat at hindi dapat gawin ng isang driver ng TNVS. So, kumbaga sa part po namin, sir, tama po kayo, we really do the best that we can in order to make sure that the attitude, the conduct of our drivers will be best as possible in dealing with our passengers. Iyon. Tapos po, ang kaso po, regarding po sa case ninyo at yan ang desisyon ninyo doon sa driver na yun, ito po with coordination na rin with LTFRB at saka LTO. Yes, sir. Correct po. Ang ano naman po namin, policy po talaga namin kapag mga ganitong bagay, we stand ready to cooperate and collaborate with our government agencies. Yeah. Kasi syempre, yung LTFRB, LTO, police, we see them naman as partners, sir, no? I think you already know that we have been sent a show cause order by LTO and nag-release din po ng statement yung LTFRB kahapon, si Chair Guadis, na papadalhan din po kami ng show cause order. And we welcome that and we will attend to that. Kung ano man po ang sasabihin sa amin ng LTFRB, ng LTO, tatalima po tayo kasi naniniwala naman po kami na lahat ng ito ay bahagi ng proseso para mapabuti natin yung sistema ng transportation industry as a whole po. Yun, very good. Ako, alam nyo, sa totoo lang, natutuwa ako, may in-drive na pala, may kalaban na pala ang Grab. Sa totoo lang, ha. Ngayong nalaman ko ito, ano pala, no? May kalaban na pala. Okay, bigyan kita ng pagkakataon dyan, kausapin natin yung mga customers natin, mga passengers ng in-drive Philippines. Go ahead po. Okay po. Maraming salamat po, Sir Dennis. At sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng tumatangkilik ng aming plataforma ng InDrive, nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong pagtangkilik at makakaasa po kayo na lahat po ay ginagawa namin to have a platform that is safe and secure, and we are doing our best to deliver a convenient ride-hailing experience po para sa lahat. Yun lang po. Maraming salamat po. Sir John, maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa DWIZ. At darating siguro yung mga ibang panahon, ano? Sana ho makausap po namin kayo regarding sa mga problema, mga ganire. Oh, sige po. Wala pong problema. Open po ang linya namin. Maraming salamat. Thank you very much. Ingat po. Salamat. Thank you, Sir Dennis. Bye-bye po. Country Government Relations Manager in Drive Philippines, si Mr. John Louis Balagot.